Hello guys, welcome to today's Topic TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito, magbibigay tayo ng mahalagang babala at impormasyon tungkol sa isang tangkang budol, modus na naranasan ng isang senior citizen kamakailan lang. Naway magsilbing aral at paalala ito sa ating lahat, lalo na sa mga matatanda na madalas targetin ng mga manloloko. Nangyari ang insidente noong June 20, 2025, bandang alas 10:30 hanggang alas 11 ng umaga. Ang biktima, isang senior citizen, ay kagagaling lamang sa San Antonio Elementary School matapos ihatid ang kanyang apo. Sa kanyang pag-uwi, nagpasya siyang maglakad para makapag-ehersisyo. Habang tumatawid sa Commodore Road B Street sa Muñoz, may lumapit na isang babae. Ang babae ay kunwari naliligaw at nagpatulong kung saan ang papuntang Fisher Mall. Sinabi raw nitong ibinaba siya ng Grab driver sa maling lugar. Habang nag-uusap pa lang sila, biglang dumating ang isa pang babae na nag-alok ng sasakyan. Ayon dito, may nakaparada raw siyang sasakyan at maaari nilang ihatid ang di umano'y naliligaw. Dinala nila ang biktima at ang babae sa isang sasakyang nakaparada sa FPJ Avenue, malapit sa Senior Pedro Manukan. Ang alibay ng isa, tatawagan lang daw ang driver, pero ang totoo, matagal nang nakatambay ang sasakyan at naghihintay. Nang makapasok na ang biktima sa loob ng sasakyan, pinagigitnaan siya ng dalawang babae. Dito na nagsimulang magtanong-tanong ang mga ito. Kung nagpe-pension na ba ang biktima, kung may ATM o passbook ba siya, at kung magkano ang kanyang pensyon. Tinitigan din ng mga ito ang suot niyang relo, hikaw at singsing. Ang kapansin-pansin, hindi man siya tinutukan o tinakot, ramdam niyang pinapalibutan siya at tila pinipilit na magsalita tungkol sa kanyang pera at ari-arian. Sa kabutihang palad, naiwan ng biktima ang kanyang wallet sa bag ng kanyang apo sa eskwelahan. Nang matanto ng mga kawatan na walang mapapala at matapos sabihin ng biktima na ang pensyon niya ay kakaunti lang at kulang pa sa pambili ng gamot, pinababa rin nila ito at mabilis na umalis ang mga salarin. Nai-report na ang pangyayari sa mga kalapit na barangay at sa Station 2 ng pulisya. Ayon sa autoridad, marami na raw na italang kaparehong insidente sa lugar na ito, lalo na sa paligid ng Walter Mart, pero hindi pa rin natutunton ang mga salarin. Pagbablind dyan, kagawa. Tama? Pag-reply mo siya, pag-tingnan sa cellphone mo. Kita na yung mga ano. Tama yung plate number. Hindi kita. Naka-blurred. Nag-blur pag natatapatan ng ano. Plate number niya. Yan, pakikita niyo sa mga kapulisan, pati sa sakyan. May turay pa pare, maraming ano alas. Okay na? Hindi nakapano. Okay na, Jo. Okay na, Cho. Okay na. Mga kababayan, paalalahanan po natin ang ating mga magulang, lolo't lola, at pati na rin ang sarili natin. Huwag basta makikipag-usap sa hindi kilala sa kalsada. Iwasan ang pakikipagsama sa kung kani-kaninong hindi mo tiyak kung mapagkakatiwalaan. Huwag magpapadala sa awa o drama ng mga taong hindi natin kilala. Salamat po sa Diyos at ligtas ang ating kababayan. Maging mapagmatyag at alerto po tayo palagi. Ingat po tayong lahat. Shoutout muna tayo kay Surina Jabalaya. Thank you po sa pag-like at kay Call Me God. Big shoutout sa iyo, brother. Thank you po sa suporta. Shoutout din kay Nixong Estupa 2656. Maraming salamat sa iyo, Idol, at kay Philippine Montalva 5245. Shoutout sa iyo, Idol, at kay Clarky Yoji na laging nakasuporta from Marahan, Alfonso, Cavite. Big shoutout sa iyo, Lods. At sa inyo pong lahat, marami pong salamat sa inyong panonood. At sa mga bago nating ka-topics, don't forget to like, share, and subscribe to today's Topic TV and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Again, this is today's Topic TV. Stay safe and stay alert.